Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, Inggo po ulit ito. Mula nang may mangyari at matuluyan na nga na magkaaminan kami ni Limuel, parang lagi ko siyang hanap-hanap. Hindi naman kami madalas syempre na kami lang, kaya minsan ay lumalabas kami, gumagala ng kami lang. Ganun pala yun kapag gusto mo ang isang tao, parang baliwala na kung saan kayo abutan ng L. Minsan, wikis sa mga CR ng public place at na-experience na rin na maglantakan sa bundok o sa tago naman na lugar. Si Limuel, hindi mo talaga pagkakamalan, kaya naman tipong safe na safe kami sa mata ng ilan. Pero kung makalantak si Limuel, naku, bonus na bonus. Aaminin ko, masaya ako. Kay Limuel sa presensya niya at sa lahat ng nabibigay niya sa akin. Kapag gigising, pipitikin niya ang ano ko na ikinagugulat ko. Nasanay na rin kasi na gano'n ang mga biruan sa aming kwarto o barracks. Kuya E, alam ko, pinipigilan ko yung sobrang ma-fall, pero huli na yata. Fall na ako. Kinikilig ako sa mga simpleng pagpapahayag ni Limuel ng pagmamahal sa akin. Pero, lingid sa aking kaalaman ay may hindi pala sinasabi sa akin si Limuel. O may lihim siya sa akin. Ito'y isang araw ng akala niya ay late na ako uuwi pero napaaga pala. Excited kasi ako Kuya E na makauwi ng maaga dahil sa mansari namin. Every month, nagsa-celebrate kami kahit hindi alam ng pinsan ko at ni Joko kung ano ang meron sa amin ni Limuel. Pero ako yata ang mabibigla. May dala akong mini cake at soft drinks pero hindi namalaya ni Limuel na dumating ako. May kausap si Limuel sa kanyang cellphone Kuya E pero hindi ko alam kung sino. Nakinig pa nga ako ng nakinig hanggang sa mapagtanto ko, kausap niya si Joko. Tama, boses ni Joko na kasama namin sa bahay. Nakikinig lang ako Kuya E hanggang sa umabot sa usapan na baka hindi mo na ako mahal ha? Wika ni Joko. Kuya E, sumili pa ako sa isang butas doong pintuan ng kwarto para makumpirma at kung si Joko nga ang kausap ni Limuel. Dahan-dahan ang lakad ko Kuya E nang marinig ko si Limuel. Sinabi niya na laruin lang natin ang laruin si Inggo kasi malapit nang bumigay. Maraming ipon yun, pwede nating mautangan bago umuwi. Kuya E, halos gumuho ang mundo ko at masakit sa dibdib ang narinig ko. Sa kabila ng tiwala ko sa kanya at pagmamahal at pakikisama ko rin kay Joko ay maloloko pala nila ako ng ganun. Hindi pala totoo yung pagmamahal niya. Ginagamit lang pala nila ako. Ang masama doon, kasama pa mismo namin sa bahay at trabaho. Gusto ko sanang sumugod Kuya E at sagutin ang mga narinig ko, pero nanatili akong kalmado. Dahan-dahan akong umalis sa aming tinutuluyan. Naglakad-lakad ako at nag-isip, ano nga ba ang dapat na gawin? Maya-maya pa, tumatawag si Limuel. Nagtanong kung pauwi na raw ako. Mal. Short for mahal ang tawag niya sa akin. Sabi ko oo, bumili lang ako ng cake. Eto saka soft drinks. Ang sweet mo talaga Mal. Sabi ni Limuel, happy mansari. Happy mansari. Pagpapanggap ko. Kuya E, may kirot sa puso. Kasi sa loob ng ilang buwan, minahal ko siya at ganun pala yung malalaman ko. Kasama ko ang 2 ahas sa bahay na balak pa akong hut-hutan ng pera. Hindi ko alam ano pang mga plano nila pero importante kahit nasaktan ako, nalaman ko yung katotohanan. Pwede ko silang bawian kung tutuusin pero walang ganon sa magiging plano ko. Mali ang nagmahal ako. Mali ang nagmahal agad ako. Maling-mali ang madala ko sa pag-ibig na peke naman pala. Kuya E, bumalik ako sa bahay nang parang walang nangyari. Hinalikan pa ako ni Limuel na ako naman kailangan magkunwari. Pero aminin ko, dinama ko pa rin yun. Tapos tinanong ko siya
Bakit busy ang phone niya kanina? Ang kausap ko lang si nanay. Ka-video call daw niya. Yun ang sabi niya. Grabe, kasinungaling ng taong to, sabi ko sa sarili ko. Pero kailangan, hindi ako patalo. Need kong magpanggap na lang habang nagpaplano paano ako iiwas sa kanya. Hindi na ako nagplano na maghiganti, Kuya E. Ayoko ng ganun. Gusto ko na lang makagawa ng paraan paano ako makakaiwas o makakaalis sa pagkakatali sa kanya. Sabi ko, need ko mag-isip ng kailangang gawin sa paraan na hindi niya ako mako-corner na. That time, Kuya E, hindi ko alam o bakit hindi ako nagka-idea na may namamagitan sa kanila ni Joko. Masyado yata silang sanay sa ganun kaya hindi talaga sila mahalata. Kuya E, aaminin ko sobrang nasaktan ako. Magulo ang isip ko. Marami akong naiisip na gawin na hindi maganda pero ayoko namang gawin talaga. Doon kasi naging malinaw sa akin minsan na kapag sila ang magkasama ni Joko sa bahay at bihira siyang mag-message o sasabihin niya maaga siyang natulog. Malamang may ginagawa o nangyayari sa kanila. At si Joko, wala akong masasabi sa kanya kasi masipag, mabait din siya sa akin. Peke naman pala talaga siya. Doon lang naging malinaw din sa akin bakit magaling si Limuel sa mga ganong bagay o sa kailan. Sa romansa, bigay todo. Sabay naman pala kaming dalawa ni Joko. Kuya E, sabi ko malas talaga yata ako sa pag-ibig. Ano ba naman ito? Mapababae o lalaki, malas ako sa pag-ibig. Yun ang palagay ko. Sa sobrang mapagmahal, masakit kapag nasaktan, Kuya E. At Kuya E, minsan talaga napaka mapagbiro ng tadhana dahil sa isang balita ang darating sa akin. At Kuya E, till next time at salamat po sa mga naghihintay ng aking kwento. Ingo. Ayun, isa sa mga magagaling mambitin din si Ingo. Pero anyways, hintayin natin. Ano nga kaya? Nagulat ako sa istorya. So, nakakagulat naman talaga na malaman mo na may oo nga no, pero bakit ganun? Parang naisip ko yun nung parang una mo yatang kwento, parang naisip ko yung Joko na yun. Pero anyways no, nakakagulat talaga na malaman mo na may ganun palang eksena. Pero alamin natin yung mga susunod na mangyayari, kung ano yung mga magiging galaw ni Ingo, kung magiging sila pa rin ba ni Limuel sa kabila ng mga nangyari o tatapusin na talaga. Yan po ang ating abangan sa muli pong kwento ni Ingo. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta kahit na yung mga kwento po natin ay mga puro pabitin effect, yung mga ginagawa ng ating mga letter senders. Wala naman po tayong magagawa dyan. O kung ayaw naman ninyo, di ba parang mahirap naman kasi nahintayin ko yung kabuuan ng kanilang kwento. Halimbawa, magkikwento sila, sabi niyo wag ko munang basahin hanggang di kompleto. Tapos magkukumpleto sila, sulat lang ng sulat hanggang isang taon. So isang taon ko bang hindi babasahin yung kwento, no? Anyways, muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.